kailangan sila pupunta sila sa sentral. Kasi malayo ang doktor nila dito. Kids always fascinate me. Gustong-gusto kong nakikita ang ngiti sa kanilang mga labi mula sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila. Mga simpleng bagay tulad dito. Madaling araw pa lamang handa ng grupong ito na simulan ang isang kakaibang paglalakbay. From personal experience, hindi birong umakyat sa mga bulubundukin ng Benguet, pero kakaiba ang determinasyon ng grupo. Tirik na ang araw nang sila ay dumating, baka sa mga mukha ang pagod mula sa ilang oras na mountain trek, pero tiyak akong madaling mapapawi ito. Sila ang mga miyembro ng Kids Foundation, isang organisasyong naghahangad tumulong sa mga batang nangangailangan, ilang bundok man ang kanilang kailangang tahakin. Kids Foundation, acronym yan ng kabataan inyong dapat supportahan. Nagsimula to 3 years ago. We've been doing it for 5 years, mga charity activities na ginagawa namin every Christmas season. Every day, nakikita namin, parami yung problema ng kabataan. Pero parang may mga tao na dapat kumikilos, pero wala nangyayari. Naalala ko pa nung kami unang umakyat dito, 6 na oras ang kailangan lakarin upang makarating sa lugar. It's a huge sacrifice, but what really drives them to leave the comforts of the big city to come to a far-flung place like this? Na-realize ko, parang sobrang blessed ako na hindi ko maintindihan, but nasa akin na lahat, kaya kong bumili kahit na kahit anong gusto kong puntahan, pwede kong mapuntahan. Kaya parang merong may kulang. So na-realize ko, we're going to share. For some, the reason may just be a persistent, nagging thought. As a lawyer, I've handled several cases for abused children. So that's one of the things. So second would be the very good childhood I had. Third would be having that very good childhood, experiencing that, and growing up as a siguro well-to-do, in a well-to-do family. And then being in Manila, na marami kang makikitang bata who are not like you. You have this feeling that when you see a child, you feel that kailangan maramdaman niya yung what you went through. Bago lumubog ang araw, nagpa siya ang grupo na lumipat sa kabilang barangay. Dito na sila magpapalipas ng gabi. Kinabukasan, itutuloy nila muli ang misyon. Dagsa ang mga tao pagdating ng umaga. Lahat naghahangad na mabigyan ng mga kailangang gamot na pipilang umabot sa kanilang lugar. Kung may kailangan sila, pupunta sila sa sentral. Kasi malayo ang doktor nila dito. Kung may magkakasakit yun na mag-aral sila, pero kung walang pera, yun na mahihirapan na sila. It's far from the miracle of the fish and bread, pero tila nakakapagtakang napagkasya mga gamot sa dami ng taong nangangailangan. Napakalaking bagay para sa kanila ang misyon para matugunan ang kakulangan nila dito. Masaya sila pag every time nakikita niya magkaming tao na may mga bisita na naman kami, marami na naman kami makukuha mga regalo. Talagang very glowing oras ng mga bata. Bilang pasasalamat, sinuklian ng mga bata ng isang pagtatanghal ang mga bisita. Para kay Attorney Karina, walang kapalit ang mga ngiti ng mga bata. Yung isipin mo, I didn't even get paid for this. Yung mga ganun. Pero when I go down, and then you remember the children, you kind of miss them. Kahit first time mo lang sila nakita. Konting smile, ganyan, picture, and then you go back to it. Tapos isa pang masaya is the friends that you meet. It's so nice to meet friends who have the same level of commitment that you have. At hindi baduy pag-usapan ang mga batang nangangailangan sa kanila with them. So, was the time away from home and the long treks all worth it? Para sa mga taong ito,
walang kapalit ang makapagbigay ng kaunting kagandahang loob. Lalo na kapag ang kanilang dalang tulong ay makakapagdagdag sigla sa sayaw ng buhay ng mga taong kanilang natulungan. Susunod sa I Am Ninoy.